Magaling talaga ang AI, so kailangan maingat ang tao ngayon. Kailangan maging mapanuri at yun ay gusto namin ituro rin sa eskwelahan. Yan yung bahagi ng tinatawag na critical thinking. Kailangan maging mapanuri. Yung sa learning crisis, so naniniwala kayo talaga na nag-worsen ito nung panahon ng pandemic? Kasi yun ang sinasabi ng UNICEF. Ay 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Binigyan lang ng papeles. Hindi sila matututo dahil hindi nga sila marunong magbasa. Bibigyan mo ng papeles, hindi nabibisita ng teacher, di ba? Secretary, any AI integration? Sa isa lang sana. Oh. Any AI integration po dun sa curriculum ng mga bata ngayong school year para lang mas maging mapanuri po sila? Yes, that's why we have the President cleared yung paggawa ng AI Research Center sa DepEd. We're developing modules for our children. And yung AI sa teachers, meron na tayo. So nag-usap na kami ni Asek Galban of the DepEd. Siya yung umuupo in behalf of Secretary Sani sa Philippine National AIDS Council. Yun yung konseho na na-create to handle HIV. At nag-a-align kami ng curriculum dahil nga ang findings namin, mas bata ang tinatamaan ng HIV, 15 to 24 years old, 30% nung 57 a day. So talagang nakatuto kami. Sabi ko nga kay Seksani no, umiikot kami, many of my problems are youth health problems. From nutrition, to mental health, to road safety, to HIV, to unplanned pregnancy, lahat yan. Pati NCD, yung mga yung mga ultra processed food, nutrition, no. So, pagtututukan na namin talaga kasi hindi po pwedeng, baka nga some of it is the cause of yung learning crisis. Yes. Some of it is stunting because of undernutrition or kulang ang nutrition, pumapasok, walang pagkain. So, may ginawa na rin sila, yung feeding ng school feeding program, binaba nila sa entry level, di ba? Sa The kinder, money, expand pass, if i-feed na nila lahat para may pagkain yung mga kabataan when they enter school. Dati nakapili yan. Selected kids lang na mababa yung nutritional level, tapos yun ang papakainin. Ngayon, pinodo lahat sa pinakabata, di ba? Sa school. And ito pong PhilHealth registration na to, actually na-launch na po sa amin to, na banggit na po noong Brigada Eskwela. So may idea na po kami about this. And then yung ito yung medical mission, malaking tulong po yan sa teachers at saka sa mga estudyante. Siyempre alam nyo naman po ngayon, nauuso yung mga sakit. Ma'am, of course, ngayon nagsisimula na po yung klase natin, 3 days in. Meron po ba tayong mga nakikita sabihin na natin mga problema or mga issues na na-experience ang ating mga estudyante o nare-relay naman magulang sa inyo? Okay. For now naman, smooth pa rin naman yung namin. Minimal na lang yung mga problem ng mga bata na umiiyak kasi may separation anxiety, pero very minimal naman siya at manageable. Ma'am, kamusta po yung implementation ng ating curriculum, ma'am? Okay. Curriculum, kasi I think ayun po ang gagawin po nila ngayon is grade 3 and 6 yata? No. Ang implementation for phase 2 kasi is grade 2, grade 3, grade 5, and grade 8. Totally 5 po, ma'am. Yes, so starting na po kami ngayon. Ang mga teachers naman ay well provided with the materials para sa implementation ng ating phase 2 ng ating curriculum. May nakikita po ba mga problema yung ating mga kaguruan sa revised curriculum? Also for now, wala pa. Syempre kasi they're starting pa lang naman. Pero nung nag-training po, ma'am, or nung nag-orientation sa curriculum po, ma'am, may mga nakita po ba silang mga issues po, ma'am, or madali naman po na-resolve yung mga issues? Parang madali lang na siyang na-resolve kasi hindi na siya bago. Dahil nag-phase 1 na tayo, phase 2 na kasi tayo. So, parang hindi na rin masyadong bago sa kanila yung implementation. So, I think kung ang teachers naman, wala namang negative feedback about it. And doon tayo sa phase 1 po, ma'am, doon sa grades 1, 4. Kamusta naman po yung naging feedback nila dahil 1 year na po yung implementation. Nabawasan po ba yung teaching load po nila? Yes, nabawasan talaga yung teaching load kasi natanggal na po yung mga administrative tasks sa teachers. Nasa classroom na lang talaga sila. So, yung buong oras nila nakalaan sa pagtuturo, which is very good kasi medyo na-address namin yung mga problema namin on literacy, numeracy, yung mga problema namin doon kasi nga yung teacher nakatutok talaga siya sa classroom.